Alright, hello guys. Maulang gabi or good afternoon, good morning kung anong oras yung pinapanood tong video ko na to. Ayan. Ano din ako, naka-timing din na nakatulog yung anak ko at medyo may energy ako. Ayan. Kaya kaya ayan, magagawa ko na tong video na to. Actually, medyo matagal ko nang gustong gawin to kasi um, medyo marami nagre-request yung ibang mga members ng tribe, ayan. Tapos ngayon yung mga mga fellow classmates ko sa EUI. Kaya yan, gagawin ko na tong video na to. It's about kung paano humanap ng mga clients, freelancing clients. So take note lang, even though for freelancing to, medyo targeted siya for email copywriters. 'Di ba? Pero tatry kong isama yung ibang niches. So okay, let's go. Let's start. So at ito ko lang to. This is how I find or how I look for clients. So iba-iba yung way ng ko kasi ng pagkuha ko ng clients. I'm not saying na gawin niyo lahat to, lalo kung nagsisimula ka pa lang. Mas advisable na kung nag-uumpisa ka pa lang, isa lang ang piliin mo talaga para hindi siya overwhelming, hindi siya nakakalito. Tapos saka mo na lang dagdagan as time goes by habang nasasanay ka na. 'Di ba? Kumbaga lang to para alam niyo lang yung options niyo. So try ko i-cater yung iba't ibang market. Okay. So bago ang lahat, kumbaga bago ko i-approach yung isang client, chine-check ko muna yung asset niya. Ano ba yung asset? Asset, ito yung pagtingin mo pa lang doon sa website or sa business ni client, alam mo na kaya kanyang bayaran. 'Di ba? What I'm saying is, wait, kumuha lang ako tubig. What I'm saying is, wag niyong i-approach yung client na medyo nagsisimula pa lang kasi baka wala rin siyang ipambayad sa rate na gusto niyo 'di ba? For example, baka ang gusto mong rate is let's say $1,000 a month, 'di ba? Sa isang project. So, kung bago-bago lang yung business, most likely baka hindi kanya kayang bayaran. Kaya importante na check niyo yung asset. Tsaka sa freelancing, the best makipag-work sa mga established na business na talaga. Kasi alam na nila alam nila yung struggles nila, alam nila yung kailangan nila para ma-achieve yung goals nila. Like let's say ang goal nila is magkaroon ng mas maraming sales, 'di ba? So alam na nila kung ano yung kulang sa business nila. Pwedeng wala silang social media, pwedeng hindi sila nag-email marketing. Unlike kapag nag-uumpisa pa lang yung business. Pag umpisa pa lang yung business kasi 'di ba pa lang, parang magulo pa siya. So wala pa siyang direction. Kumbaga, unlike sa mga established na. So, yan. Ganun yung assets. Ganun yung titignan nyo kung ano yung mga assets na meron sila. Like, ano ba yung asset for Let's say, social media manager ang gusto mo. Ang asset na titignan mo sa isang business, kung marami na ba siyang followers. 'Di ba? Kung let's say 10,000 na yung followers niya sa Facebook, o yun, magandang magandang asset na yun. Kasi alam mo, na siya, 'di ba? Medyo established na, may credibility na yung business na yun at established na siya. So, ganun yung pag-check ng assets. Ngayon, for email copywriters, ang asset na unang-una kong i-check dyan is yung yung tawag doon, kung meron silang opt-in form. Ayan. Meron silang yung form kung saan kumukuha ng emails. Ito yan bigyan ko kayo example yung sa website ko mismo. Ayan. Ayan, ito yung opt-in form. So, kapag may ganito yung business, ibig sabihin, nag-email marketing sila. Ngayon, hindi lahat ng opt-in form, ganito yung itsura na isang website lang. Kasi ito sa akin, isang website lang. Yung iba, tingnan tayo. Ayan, gamitin natin tong Yelp. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng company na may opt-in form. Halimbawa, ito si Custom Fit. Tsaka to si Fast Face something. Ayan, tingnan natin. So, ayan. 'Di ba? Okay, close ko lang tong aking WhatsApp. So, ayan yung business niya. So, ayan, 'di ba?
Tingin natin. So, parang wala siyang wala siyang opt-in form. So, eto, since wala siyang opt-in form, pass na siya sa akin. Ngayon, kung niche mo naman sa freelancer is gumagawa ng website, o di yan, pwede mong to, may asset na siya kasi may website na siya eh. Di ba? So, eto, pass na yan sa akin. Ngayon, tingnan naman natin tong isa. So, meron ba siyang opt-in form? Tingnan natin. Ayan, meron siyang may lumabas na ganito. Ito, pwede na tong opt-in form. Ano nga lang to, bayad siya. Hindi naman lahat ng opt-in form free eh. So, yung sa akin free, pero siya, ang opt-in form niya. Ito, meron siyang free fitness, 5 fitness. Ayan, may opt-in form siya. So, pag nag-type ng pangalan dito, nag-type ng email, di yan, mapupunta siya sa email list ng business na to. Ayan, may asset siya. So, it means nag-email marketing siya. So, if you're an email copywriter, ayan, na to? Okay na siya as okay na, pwede mo na siyang i-approach as client. Kasi alam mo, may asset siya. Di ba? So, yan. Ganun yung yung mga hahanapin nyo as an email copywriter. So, yun yung number 1, which is, yun yung sobrang importante, has opt-in form. Or, pwede din landing page. Di ba? So, kung, yung parang sa akin, parang landing page to eh. Kasi isang page lang talaga siya. Yan. Tapos, ano yung second? Ito, optional. Yung nag-i-spend ng money sa ads. So, ibig sabihin, nag-a-advertise sila para tumaas yung ranking nila sa Yelp or sa Google. So, sa Yelp, yan. Nakikita nyo, sponsored results. Yan. Ibig sabihin, itong mga businesses na to, nagbinabayaran nila ang Yelp para dito sila sa taas ng Yelp. Sa top sila ng search engine ng Yelp. Ayan. Tapos, pagdating dito, pagtingnan dito sa all personal results, sa all results, yan. Mga na to, mga hindi na nag-paid. Diba? Kumbaga, organic na lang silang tumaas sa ranking ni Yelp. Ayan. So, yan. Yan yung second, which is also optional. Kasi ibig sabihin, kung nag-i-spend sila ng pera sa ads, tapos nag-i-email marketing sila, ibig sabihin, talagang sila, may gino-grow nila yung business nila, pinapalago nila mabuti. Tapos, may pambayad sila kasi nga may pera sila eh. Diba? So, most likely, may pambayad sila sa'yo as an email copywriter. So, yan. Yan yung dalawang tinitignan ko bago ako mag-approach sa isang client. So, eto, kahit walang spend money on ads, okay lang. As long na meron itong number 1. So, kapag walang number 1, wala, hindi ko sila ina-approach kasi email copywriter ako. Unless iba yung niche mo. Okay? So, yan lang. Okay, ngayon, ito na, hanap na tayo ng client. So, dito sa, hiwalay ko lang ko. Magkaiba kasi yung FB tsaka FB. So, sa FB, ang ginagawa ko, dito ako mahanap ng coaches and course creators. Diba? Inom na ako. Ayan. Alas 2 na lang madaling araw so medyo sleepy na ako. Ayan, so okay, so ganito maghanap ng FB, wait lang, LinkedIn pala. So, FB and LinkedIn. Ayan. Yan ako naghahanap ng coaches and course creators kasi dito talaga sila marami eh. Sa FB and sa LinkedIn. Okay, dito muna tayo sa FB. Ayan. Ito yung isa kong FB na ginagamit ko for getting clients. Yung isa kasi pang sa mga pang kapwa ko freelancer. So, dito sa FB, taka sa mga groups, tapos hanapin mo yung mga coaching groups. Ang recommended kong groups for coaching is, saan na ngayon? Itong Extraordinary Coaches and Business Owners. Yan yung recommended ko. Kasi, may numbers yan 126,000 members, di ba? So, let's say, siguro mga 70% dito mga coaches or course creators. Diba? Tapos, ang ginagawa ko, ini-scroll down ko siya, diba? Ayan. Yung mga nagpo-post ng ganito, tulad ito, looking for 20 expert. Possible kasi na coach siya or course creator. Ayan, titignan ko yung ngayon niya. Itong FB niya, diba? Pag-view ko yung profile niya.
Eh, makikita mo dyan, yung mga coaches na active, sa profile pa lang nila, makikita mo na kung andyan yung website nila, di ba? Tsaka makikita nyo kung active sila sa social media. Pag ganyan, ibig sabihin, talagang consistent silang nagmo-market. Di ba? So, katulad nito, meron siyang book. So, check natin yung website niya. LinkedIn, ayan, meron siyang website meron din siyang groups. So, ito, medyo okay siya na na i-reach out si Miriam Gilbert kasi may followers siya, may assets siya, may website siya. Ngayon, titingnan natin kung meron siyang tawag dito, opt-in form, which is, ayan, meron siya, join the exclusive ranks, ayan, your name, email, di ba? So, may opt-in form siya. So, pasok siya sa pasok siya sa criteria ko. Di ba? As a freelancer, dapat may criteria ka sa yung mga pipiliin mong market. Hindi ka pwedeng, reach out lang ng reach out, di ba? Cold email ng cold email. Hindi dapat ganoon. So, ayan. So dahil siya, pasok siya sa sa criteria ko. Pwede ko na siya i-contact. Paano ko siya i-contact? Pwedeng ayan, i-add ko na lang siya as friend, di ba? So, hindi ko siya ma-add. Minsan ganito may mga settings na hindi mo sila ma-add talaga. Pag ganyan, wala kang magagawa. Either direct mo na lang silang i-message, di ba? Or makipag ka dito, or i-cheerlead mo siya. Di ba? Mag-comment ka, mag-thank you ka, or mag-congratulations ka. Tapos, try mo kung ma-add mo siya. Ngayon, kung hindi mo naman siya ma-add, wait, close na natin ito. Ito naman natin yung website niya ito turo naman to sa sa EUI. Yan, kontakin mo na lang siya dito. Pwede kang mag-subscribe sa kanya, tapos makukuha mo yung email niya. I-email mo na lang siya. 'Di ba? Cold email mo siya. Ayan, ganyan. Or minsan sa Facebook or sa Instagram may mga pages yan sila. Yun, doon mo na lang sila message. Katulad nito, ito, page 2 O di ayan, pwede mo siyang i-send ng message. Diyan mo siya i-reach out. Pwede rin sa IG. Ako, hindi ako nag-IG, so hindi ko ito mapapakita. Pero ayan, pwede naman kayo mag-send ng message sa IG So yan, ganyan nyo siya i-reach out. So, ganun ako maghanap ng coaches sa FB. So, ayan, yung mga consistent na nagpo-post sa group na to. Tapos, meron ding, asa na yung yung mga paborito kong yung marami nagko-comment. Wait lang, hanapin natin. Saan na yun? About an hour ago to Dami. Alzheimer's. Saan na yun? I need ito, halimbawa, ito. Mga podcast guest. So, yung mga magko-comment dito, gusto nila mag-guest sa podcast. Ibig sabihin, gusto nila mag-market, i-market yung business nila, di ba? So, pwede yung, ayan, katulad nung kanina, puntahan nyo to si Monique, ayan, check nyo yung account niya, or punta kayo dito sa comment. Andito marami dyan I-all comments nyo. Tapos, ayan, tingnan natin si Kinesia. Ayan, di ba? So, check natin yung profile niya. Ayan, katulad niya, meron siyang website or whatever, di ba? Tsaka mukhang active siya, 1 minute ago lang, 10 minutes ago. So, malakas siya mag-post. So, active siya sa pag-market ng business niya. O di, ayan. Tapos, kailangan, pag ganito marami siyang marami siyang website. So, need mo i-click yung iba dyan. Ito, meron siyang, Jotform. Hindi, hindi ko trip yan, Jotform na yan. So, let's say wala siyang asset, wala siyang opt-in form, hindi ko na siya i-reach out. Diba? Yan, so punta na ako sa susunod. Ayan, si Sofia. Ayan, neurosomatic and life coach siya, diba? So, coach siya. So, pwede mo siyang tingnan kung meron siyang website. Unfortunately, wala siyang website. So, meron lang siyang Instagram. So, pwede kong i-check yung Instagram niya. Minsan sa Instagram may din may nilalagay din na website. So, meron ba siya dito? Wala siyang website. So, ayan, pass na siya sa akin kasi wala siyang website. So, wala siyang opt-in form. Ayan, ganyan na lang. Tapos, ayan, hanapin nyo siya. Tingin ulit kayo ng iba. Basta yung mga nakikita nyo marami nagko-comments. Ayan, marami dyan coaches. Diba? Ang hinahanap ko yung parang parang promote your business, comment your business, parang ganun.
Yun yung hinahanap ko eh. Kaso wala. Yung parang ganito. Promote your Instagram and follow each other. Yan. Parang ganyan yung hinahanap ko. So, promote your business. And yan yung maraming comments eh. Kaso lang ito Instagram. So, hindi ko na ito check sila. Ito yan. Yung parang ganyan. Promote your business. Yan. May mga nagko-comment dyan eh. Yan yung titingnan nyo pag coaches yung mga hinahanap nyo or course creator. Yan. Ganyan ako maghanap sa Facebook. Tapos nire-reach out ko na sila. Ngayon, paano ako mag-reach out? Hindi ko pwede bigay yung template kasi galing galing Tribe, tsaka EUI. Pakita ko na lang sa inyo yung last na ni-reach out ko. Saan na yun? Saan na nga yun? Ito si Elizabeth Brown. Wait, check ko lang yung open ko lang yung messenger namin. Diba? So, ito, ang in-offer ko dito parang free service para mapayes siya. Galing sa galing sa Tribe. Case study. So, ayan. So, pagka niya, in-add ko muna siya as friend. Diba? So, lagi nyong i-add muna as friends yung yung gusto nyong i-approach na coach. Diba? Pag hindi nyo kayang i-add, try nyo na lang siya i-message kagad or hanapin sa LinkedIn or i-cold email kung kaya nyo hanapin yung cold email niya. So, ayan, si Elizabeth Brown. So, ayan, nag-thank you muna ako. Hey, Elizabeth. Sinabi ko kung saang group ko siya nakita, ganyan. Tapos, nag-thank you ako. Tapos, nag-reply siya, diba? You're very welcome. Hope you're doing fine. Tapos, yan. Tapos, ito na yung diniretso ko na sa offer ko. Na, ayan nga, sabi ko, if you're open, I'm interested in helping you get more sales from your email list. So, yan. Since yan yung email copywriter ako, so, yan yung in-offer ko kagad kung gusto niyo magkaroon ng quick sales to sa kanyang email list sa mga subscribers niya. Tapos sinabi ko rin dito na hindi niya ako kailangan bayaran. 'Di ba? Kasi parang one time project lang naman gagawin mo sa kanya. 'Di ba? Tapos pag naging effective 'yun, edi go na, pwede na kayong mag-work together. Tapos yan, kita niyo nag-yes siya. Sure, if it's free, why would I hesitate? Ayan. Tapos ayan, na ako, 'di ba? Hindi ko na lang tinuloy tong tong client na to kasi nagtatry ako sa e-com. Ayan, medyo iniiba ko yung approach ko. Tsaka nakakuha ako ng bagong client last week. So medyo ko siya na na-skip ko siya. Ayan, sorry Elizabeth. Next time na lang. Ayan, ganyan. So, yan. Ganun yung approach ko sa coaches. Sa LinkedIn naman, medyo medyo familiar. So, dito ka naman, sa search bar, so, harap ka lang ng dito. Let's say, course creators. Ayan. Tapos, punta ka sa people. Tapos, siguro lagay mo second. Pag first kasi mga friends mo na to, mga connected ka na sa kanila eh. So second lang para meron kayong mga mutual connections. Tapos lagay mo yung location, lagay mo yan, United States. Kung gusto mo puro taga US. Tapos yan na. Lalabas na yan sila. Belinda Weaver, Jack Keegan. Ko-connect ka na lang sa kanila eh. So connect, parang ina-add mo sila as friends. Diba? Sa LinkedIn, hindi ka pwedeng mag-message ng mahaba pag hindi kayo connected. Pag hindi kayo friends. Kaya importante na mag-connect muna kayo. 'Di ba? Kasi hindi mo siya mamay-message eh. Tingnan nyo. Halimbawa to si Jack Keegan, nag-connect ako, 'di ba? Pag nag-add ako ng note, ay wala na pala akong pwedeng ilagay na message. Hanggang 5 lang kasi per month eh, yung connection message. So, connection message parang pwede ka maglagay ng note bago kayo maging connected sa LinkedIn, bago kayo maging friends. Parang pwede mong sabihin like Jack, parang ba sinasabi ko madalas? Ang sinasabi ko is parang I see we have mutual connections, and I see that you're doing good. Parang ganun. Tapos sinasabi ko na if you don't mind, I hope we can connect here on LinkedIn. Ganun lang. Yun. Mga ganun lang yung makahaba yung pwede mong isend sa LinkedIn. Pero once na friends na kayo, once na connected na kayo sa LinkedIn, pwede na mag-send ng mahabang messages. Tapos yun na, same approach dito.
mag-thank you ka muna, tapos i-ano mo. Yan, offer mo na kagad yung ano mo, yung kung ano man yung i-offer mong freelancing services. Yan, ganyan ako sa ano, sa paghahanap ng coaches. Di ba? Okay. Sabi tayo sa pangalawa, FB Ads Library. Usually sa FB Ads, hindi ko ito masyadong ginagamit. Pero maganda to kasi lahat ng makikita nyong ano dito, company or business, nagra-run ng ads. So, lahat sila talagang gumagasto sa marketing. Diba? So, type nyo sa Google, wait, hindi ko pala na, post ko ulit. So, type nyo sa Google, FB Ads Library. Ayan na. So, lahat ng businesses na papasok dito, mga pages na nagra-run ng FB ads. So, may pera talaga sila. So, pipiliin yung country, wag yung i-all. Halimbawa, United States lang. Ayan, United States. Tapos, add category, lagyan nyo all ads. Tapos, punta na kayo na ng market. Halimbawa, ang market nyo, ito pwede to sa, pang lahat ng niches. So, kung coaches, lagyan mo lang, coaches. Ayan marami nang lalabas dyan mga bago. Smart Coach, and Coach Builder, di ba? Ayan iba-ibang ano yan eh. Iba-ibang company yan eh. Di ba? Kaya, mas maganda siguro mas specific. Halimbawa, health coach. Ayan. So, mga coaching businesses, meron dito. Ayan super ano yan, super dami yan. Mas pwede nyo po siyang i-filter para makita nyo. Halimbawa, gusto nyo galing na ng Facebook, ganyan. All languages, lagyan nyo English para English lang sila. Tapos ito, all advertisers, all platforms, kahit all platforms pwede na rin yan. All media types, pwede na rin yan. Tapos ito, lalagay nyo active lang, active. Kasi yung inactive, mga ano na yan, hindi na nagra-run ng ads yan eh. So always active. Tapos lagyan mo ng date. So ito kasi last 6 years ago pa. So sobrang dami niyan. So kahit yung ngayong year lang, bawa, ano ba to? Pwede bang i-ano to? I-skip. Dito na lang. Halimbawa, January 1. Paano ba yung January 1? 1/1/2024. O, ayan. So, 1/1/2024 hanggang today, September 6. So, pwede nyo i-filter yan. So, lahat ng lalabas na ads dito, puro English, tapos, yan, yung mga bago lang. Katulad nito, kahapon lang sila ng run ng ads. 'Di ba? Tapos, click niya yung yung account. Ayan Wait, pwede ba i-close to? So, ayan. Ayan na yung page niya. O, 'di ba? Si Vanessa Gratman. O, ayan na rin yung website niya. 'Di ba? Pwede niyo na siyang direkta i-cold email dito kung para makita nyo kung or pwede nyo i-check yung website nila para makita nyo kung meron siyang opt-in form kung nag-email marketing siya. Ayan or kung gusto niyo siyang i-add sa FB, hanapin yung pangalan niya. Tignan natin kung mahanap natin siya. People. O ayan ayan siya, di ba? Pwede niyo siyang i-add as friends, di ba? Yan. Ganyan yung FB ads. And sabi nga, tulad lang sabi ko kanina, ang FB ads, pwede siya sa lahat ng niches. So, kung halimbawa, ang gusto mo naman, e-com, ano ba magandang e-com? Let's say, baby products. Ayan. Baby products. O, ayan may mga, ayan, Alpay Baby, Playtex Baby, ayan. Diba? Strolley Baby, ayan, nagbebenta ng strolley, di ba? O di yan, kung gusto nyo i-approach yan, click nyo lang to. Ayan, lalabas na yung, niya, page niya. Di ba? So, yan. Okay din sa, sa FB ads. Maghanap ng, ng client. Ano yung susunod? Tapos na tayo sa FB, LinkedIn, FB ads. Ito na, Yelp. Yelp and Google Maps. Ayan. Wait lang, open natin yung Google Maps. Okay, so ito nakita nyo na to kanina. Sa Yelp, tsaka sa Google Maps, ito naman the best dito yung mga wait lang. Ayan. Best for brick and mortar business.
So, brick and mortar business, ibig sabihin nito, meron talaga sila mga mga physical businesses, physical offices, yan, ganyan. So, okay siya. Halimbawa, ang target mo is let's say mga store mo na, let's say mga nagbebenta na ng damit, di ba? Lagay ka lang dyan, clothing, tapos lagay ka ng ng city. So, katulad nito, San Francisco, California. So, click mo lang yan, i-search mo, tapos ayan na. May mga clothing shop na yan, women's clothing. So, ayan. Ito, the real, ayan. Diba? Tapos, ang maganda pa sa Yelp, yung mga unang lalabas dito, mga nag-aano na yan nagma-marketing na. Kasi ayan, meron silang sponsored results. So, ibig sabihin nito, binabayaran nila si Yelp para para tumaas yung ranking nila. I think nasabi ko na rin to kanina. So, yan. Tapos, open mo lang yung ayan, click mo yung isang business. Tapos, check nyo, hindi mo makikita nyo na to. Check nyo kayo kung may website siya. Unfortunately, wala siyang website. Dito kasi siya lalabas sa right side. So, click mo na yun. Wala siyang website. Tingnan natin itong isa. San Francisco, the real. Bukas natin dalawa. Ayan, katulad niya. Meron siyang website. Sock Market. So, nagbibenta siya ng mga socks. Mga ito, the real. So, ito, pwede, pag nabukas yun na yung website, pwede nyo nang i-close to. Ayan, may may opt-in form tong the real. Ayan, ibig sabihin, pwede nyo na silang i-approach, di ba? Ayan, ganyan. Pwede nyo silang kontakin, hanapin yung email address dito. Ayan. Sa stock market, ayan, wala, sira yung website nila. So, close mo na yan. So, ayan, ganyan lang kasimple sa Yelp. Isa to sa mga favorites ko kasi ang dali niyang hanapin. Like, bubuksan ko lang to lahat. Check yung website, tapos check kung may sila, opt-in form. Tapos, lagay ko na sa sa sheet na ginagawa ko sa may, ayan, meron akong prospect list. So, ito yung pang-e-com. Talagay ko yung email nila, kung kailan ako last nag-email, tsaka anong industry nila. Ngayon, for course creators, ayan, meron din ako. Ayan, nakahiwalay sila. Diba? Yan, ganyan yung paghahanap ng market sa Yelp. So, sa Yelp kasi parang Google Maps din to parang mapa. Ayan, makikita nyo yung map, diba? Meron talaga sila mga store. Ayan. So, kung ganyan mga trip nyong business or clients, yan, pwede yan. Siyempre, hindi lang to sa may mga physical store na tangible. Meron dito mga services, halimbawa, yung mga doktor. Diba? Pwede kayo mag-type ng clinics yan Yan, clinics. O yan daming clinics na lumabas. Yung iba nagma-market pa. O, halimbawa, hanap nyo mga halimbawa, real estate. Yan. Real estate, gyms, diba? Yung mga service-based business, mga plumbers, yan, nandyan sila. Diba? Kumbaga siya, bibigyan na kayo ng listahan ng mga ima-market nyo. Yan lang yun. Same with same with Google Maps. Though, hindi ko masyadong ginagamit si Google Maps kasi medyo nababagalan ako sa kanya. Katulad yan, pag open ko ng Google Map, Philippines yung yung lumalabas. So, need ko pa siyang i-type dito. Halimbawa, gyms in Los Angeles, California. Ayan. So, medyo matagal siya Ayan. Tapos yun, ilalagay na siya dito. Tapos yan, ayan may sponsor din. So, binabayaran nila si Google para dito. Pag clinic nyo kasi to, ayan, lalabas yung info niya. Ayan yung website niya. Diba? So, pero hindi lahat may website din So, ayan yung website ng Diba? Hanapin nyo na lang kung meron siyang opt-in form, di ba? Ito contact us, so hindi to opt-in form, so hindi sila nag-i-email marketing. So pag close mo na lang. Dito sa pangalawa, ayan, meron po silang website, ayan, Box and Burn. O, di ba? Ayan. Meron ba silang asset? Meron ba silang opt-in form? Kung wala, mukhang hindi sila nag-i-email marketing. So, yan. Ganyan lang. Ganyan sa Yelp and Google Maps. Diba? Andali, diba? Yan. Dito lang kayo sa FB, LinkedIn, FB Ads Library, Yelp,
or Google Maps. Kahit wag nyo na gawin tong Google Maps or kahit wag nyo na gawin tong Yelp, isa lang dito, okay na, hindi ka na mauubusan ng client. Wala ka ng rason para sabihin na hindi ko alam kung saan hahanapin yung client Ayan na. 'Di ba? Tapos, etong Amazon Books, ito hindi ko to masyadong ginagawa. Pero, like, parang hindi ko yata pinipili to. Pero, pwede rin to sa mga coaches. Like, sa Amazon, saan ba yun? Punta kayo sa mga, saan yung books? Wait lang, Amazon Books. Diba? Kumbaga dito kasi ang hahanapin mo yung mga, yung mga nagsusulat ng libro. So, pag nagsusulat sila ng libro, hanapin mo yung mga name nila. Halimbawa, wag Kindle. Halimbawa, weight loss books. Diba? Ayan, katulad yan. Ayan, makikita niyo yung pangalan niya. Jacqueline Parish. Hindi ko to ginagawa kasi medyo matrabaho to compared sa Facebook or what. Kasi ang dami pang hanapin dito Like, katulad niya. Hanap niyo mo yung pangalan niya, diba? Pero dito kasi wala silang hindi nakalink yung mga Facebook nila or website. So, need mo pa siyang hanapin sa Google. Ayan, di ba? Yan yung isa-isahin mo pa. Pero yan, pwede rin yan sa Amazon. Di ba? Tapos yung mga e-com tangible, pwede rin sa Amazon. Yun nga lang, mas matrabaho. Halimbawa, ito, kitchen and dining. Ito, ano ba to? Mga upuan. Ayan, may mga pangalan to. Saan ba yung details dito? Ayan, brand. Full with. So, hahanapin mo pa sa yan? Sa Google yan. Ano ito? Full with. Full with. Ayan. Meron silang website. Yan, ganyan din. Sa Amazon. So, pag Amazon Books, e-com or coaches, hahanapin mo yung pangalan nila sa Amazon. Tapos, i-google mo. Yan. Ganyan yung yung way sa Amazon, di ba? Ito naman marketing agencies. May website dito tinatawag na clutch.co. Ayan, dito maraming parang listahan to ng mga marketing agencies. So, punta ka lang dito. Halimbawa, email to Ayan, email marketing. Tapos lagyan mo ng United States. Ayan. Search mo lang sa clutch.co. Ayan na. Ayan na, mga marketing agency na yan. Matter. Check natin yung website Ayan, matter.com. Tsaka na to, Inbox Army. Ayan. Ito, Inbox Army 90% email marketing siya. Kaso, sarado yung website niya. Ito na lang, Matter. Ayan. SMS Marketing Agency. So, ayan. May agency ka lang. Kung gusto mo mag-work with agencies, maging in-house copywriter nila, ayan. Pwede dyan. Di ba? Ito naman, kung mga agencies, hindi mo na kailangan tingnan kung ano sila kung may opt-in form sila. Kasi para magiging empleyado ka dito. So, pag nagtrabaho ka sa kanila, sila na yung meron na silang mga clients na kukunin para sa'yo. I know kasi nag-work ako sa agency before as an email copywriter. Yan, ganyan. So, di ko na alam kung paano mag-a-apply dito. Pero siguro, meron silang LinkedIn. So, pwede mo silang i-message sa LinkedIn o sa Instagram. Di ba? O pwede mo silang i-email din. May mga contact naman yan. Ito, contact. Di ba? O yan. Pwede mo silang i-contact kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila. So, yan. Kung marketing agencies or marketing companies, yan. Clutch.co. Yan. Tandaan niya yan, Okay na to. Amazon Books, whatever, marketing agent. Real estate. Ito meron din yan. Ito naman. Dito sa redfin.com. Ayan. Dito, actually hindi ko ginagamit pero ayan real estate agents. So, pag clinic mo to, paano ba to? Nakita ko lang to dati sa isang doon sa past training na ginawa ko. Or binili ko dati. Pero hindi Tribe yun, tsaka hindi EUI. So, find an agent. Ayan pala lagay natin California. Ayan. So, ayan.
May mga real estate agents na sa California, tapos pwede nyo siyang kontakin, whatever. Di ba? O, yan. Yan, kung target nyo real estate agents, andyan sila. Di ba? So, yun lang guys. I hope na, may natutunan kayo dito sa, simpleng video na to. So, see you in the next video.